Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4014-23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pista ng 7 mansyon ay naganap ng 19 na araw bago pinalang pagpili ng mga kalahok. Dahil dito, mayroong 3 araw na pahinga bago magpatuloy ang pista ng 7 mansyon. Ang unang round ay panimula lamang upang maalis ang mahihina. Ang susunod na round ay magiging isang kompetisyon sa pagitan ng mga mas malalakas. Katulad ng dati, kalahati ng mga kalahok ay matatanggal din sa round na ito habang ang mga mananalo ay bubuuan sa piling grupo. Nang dumating si Romano, ang elder mula sa Howling Flame Sect, at ang lahat sa lugar ng pista ng 7 mansyon, sinabi ni Pong, sana ay hindi mo na ulit masabi ang salitang pangit sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, ang iba pa mula sa Purian Sect ay tumingin kay Alvin. Sila ay tumatawa o sinusubukang pigilan ang kanilang pagtawa. Umikot ang mga mata ni Alvin habang sumasagot, Elder Zin, hindi mahalaga kung anong salita ang mabubunot ko basta't makakapasok ako sa susunod na round. Sa pagkakataong ito, malakas na sinabi ni Romano, ang 816 na kalahok, handa na ba kayo? Pakilagay ang inyong banal na enerhiya sa mga token upang makuha ang mga ito. Katulad ng dati, ang mga token ang magdidikta sa inyong mga kalaban. Ang mga salita sa 816 na token na ito ay mga bagong salita. Matapos bigyan ng ilang hininga ang mga kalahok upang maihanda nila ang kanilang mga sarili, inihagis ni Romano ang 816 na mga token. Katulad ng dati, ang mga salita ay lilito lamang kapag ang mga token ay napuspos na ng banal na enerhiya. Gumalaw sina Alvin at ang iba pa pagkahagis ni Romano ng mga token. Sunod-sunod na dumaloy ang enerhiya patungo sa mga token. Sa pagkakataong ito, hindi na nagatubili si Alvin at mabilis na kinuha ang isa sa mga token. Nag-alangan ako dati at iginuhit ko ang salitang pangit. Sana naman ay makaguhit ako ng positibong salita sa pagkakataong ito. Kasabay nito, nakita niya ang mga tao ng Purian Sect, kabilang si Pong, na nakatingin sa kanya nang may natatawang ekspresyon nang makita siyang kumukuha ng token. Habang ang lahat ay nakatingin kay Alvin nang may pagtataka, nang aasar na nagtanong si Pong, Alvin, anong salita ang narinig mo sa pagkakataong ito? Walang pakialam na sinabi ni Alvin, sa pagkakataong ito, hindi ako maglalaro para ipakita ito hanggat hindi ko pa ito nilalabanan. Bukod pa rito, hindi mahalaga kung hindi ko ilalagay ang aking banal na enerhiya sa aking token ngayon. Kung isa lang ang kalahok sa arena mamaya, malalaman ko kung ako na ba o hindi. Para makaganti sa panunokso ng iba, sinasadya ni Alvin na panatilihin silang nasa alanganin sa pamamagitan ng pagtangging ibunyag ang salitang kanyang nabunot. Gaya ng inaasahan, ang mga batang disipulo ng Purong Yang Sect ay nadismaya sa pagtanggi ni Alvin. Nagtanong si Pong, hindi mo ba masagot ang aming kuryosidad? Nakuha mo ang salitang pangit kanina dahil malas ka. Baka maganda ang maibunot mong salita ngayon. Binigyang diin ni Pong ang salitang mabuti sa pagkakataong ito. Hindi pinansin ni Alvin si Pong. Tutal, si Pong ang madalas na nang-aasar sa kanya noon. Sinubukan ni Pong na hikayatin si Alvin ng ilang beses bago sumuko nang makita niyang hindi natinag si Alvin. Sa huli, pagalit niyang sinabi, sigurado akong may nabunot ka pang kakaibang salita kaya ka naglilihim. Maghihintay ako at titingnan ko kung anong salita ang ibubunot mo mamaya. Pagkatapos, ibinalik ni Pong ang tingin sa arena at tumigil sa pang-iistorbo kay Alvin. Isa sa mga kalahok na malapit ng lumaban ay mula sa Eastern Ridge Mansion. Isa siyang prodigy mula sa Dragon Martial Divine Sect. Dinaig niya ang kanyang nakaraang laban at tinalo ang kanyang kalaban sa loob ng 10 galaw. Bukod dito, hindi mahina ang kanyang kalaban. Dahil dito, nanalo ang kanyang kalaban sa kanyang hamon at nagawang makapasok sa novice group sa huli. Pagkatapos ng ilang dosenang galaw, si Alvin, na nanunood ng labanan, ay naisip sa sarili, hindi dapat maging problema para sa kanilang dalawa na makapasok sa piling grupo mamaya. Sa simula, pantay ang naging laban ng dalawang kalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng 100 galaw, nakaisip ng magandang estratehiya ang prodigy mula sa Dragon Martial Divine Sect at ginamit ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban upang talunin ang kanyang kalaban. Kaya naman natural lamang na hindi nasiyahan ang kanyang kalaban sa kanyang pagkatalo.
Sumigaw siya, kasuklam-suklam. Gayunpaman, inakala ng karamihan na ang prodigy mula sa Dragon Martial Divine Sect ay nanalo ng patas. Ang kakayahang makabuo ng estratehiya ay bahagi ng lakas ng isang tao, kung tutuusin. Di nagtagal, nagsimula ang isa pang labanan. Hindi tulad ng nauna, ang labanang ito ay napakapilipit, at natapos ito sa loob ng 20 minuto. Noong ika-12 labanan, sa wakas ay pagkakataon na rin ng isang tao mula sa Pyryang Sect. Swoosh! Ang taong iyon ay walang iba kundi si Colden, ang prodigy mula sa Hidden Sword faction ng Pyryang Sect. Mahusay ang kanyang ipinakitang galing sa unang round para makapasok sa novice group. Natalo niya ang kanyang kalaban gamit ang 2 galaw. Higit sa lahat, hindi naman mahina ang kanyang kalaban. Nagawa niyang makabawi noong revival round at natalo ang kabilang panig sa loob ng 10 galaw. Ito ay isang patunay ng lakas ni Colden. Sa sandaling ito, kalmado si Colden. Hindi siya katulad ng dati na nakatitig lang siya sa kawalan. Tila nasanay na siya sa kanyang nakaraan. Accusation mula sa Alliance of Benevolence and Justice ng Eastern Ridge Mansion, nakangiting sabi ng kalaban ni Colden, "Kapatid, nagkataon lang na pareho tayong taga Eastern Ridge Mansion. Nakita ko ang laban ninyo kanina kaya alam kong wala akong laban sa inyo. Sayang, hindi ako maaaring umatras dahil mapapahiya ang alyansa. Maawa kayo sa akin." Bahagyang nawawala ng pag-asa ang makikita sa mga mata ni Yishan habang nakatingin siya kay Colden. Alam na alam niya ang agwat sa pagitan nila ni Colden matapos mapanood ang laban ni Colden. Bukod dito, bago pa man ang pista ng 7 mansyon, matagal na niyang naririnig ang tungkol kay Colden, isang sikat na prodigy ng Pyryang Sect, na hindi nakahihigit sa mga nangungunang prodigy na wala pang 10,000 taong gulang sa Alliance of Benevolence and Justice. Si Colden mula sa Pyryang Sect ng Eastern Ridge Mansion, sabi ni Colden. Kahit walang ekspresyon ang mukha niya, malamig na kumislap ang mga mata niya. Naging interesante para sa mga manunood kapag ang mga kalaban ay mula sa mansions o mas mabuti pa kung galing sila sa iisang puwersa. Pareho silang taga Eastern Ridge Mansion. Magiging interesante itong panoorin. Samantala, tinaasan ni Alvin ang isang kilay. Miyembro ng Alliance of Benevolence and Justice. Kasabay nito, tahimik na nanalangin si Alvin para kay Yishan. Hindi alam ni Yishan ang galit ni Colden sa Alliance of Benevolence and Justice. Kung hindi, susuko na sana siya. Junior Uncle Ye, may mangyayari bang masama? Tanong ni Pong sa mahinang tono. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Magiging maayos din ang lahat, umiling si Dylon at walang pakialam na sinabi, bagamat hindi ganoon kagaling si Romano, kaya niyang harapin ang isang biglaang problemang lumilitaw sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Tumanggaw si Pong. Tama ka. Isa siyang intermediate emperor of gods kung tutuusin. Narinig ni Peggy, na nakaupo sa gilid, ang dalawa at nagtanong, anong problema? Sumulyap si Dylon kay Peggy at nakangiting sinabi, walang anuman, Senior Brother Lantan. Nalaman lang ng apo ko ang salarin sa pagkamatay ng kanyang ama at angkan. Noong nakaraan, nang ibalik ni Dylon si Colden sa purong niyang sekta, alam ng lahat ng matataas na opisyal na ang alyansa ng kabaitan at katarungan ang may pananagutan sa pagkamatay ng ama ni Colden at ng mga miyembro ng kanyang angkan. Kabilang dito si Peggy. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Peggy nang marinig ang mga sinabi ni Dylon. Hindi ba't nangako kang itatago mo sa kanya ang katotohanan? Kung malaman ito ng Alliance of Benevolence and Justice. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sabi ni Dylon habang umiiling, nalaman niya ito ng mag-isa. Nagkataon na nakaligtas ang kanyang ina at kakambal, at nagkataon din na nakilala niya sila sa Snow Forest City dati. Tinaasan ni Peggy ang kilay habang tinitingnan si Dylon ang may kamalayan. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Dylon. Ang tinatawag na mga pagkakataon ay malamang na pinaplano ni Dylon. Gayunpaman, hindi siya nagkomento tungkol dito. Kung tutuusin, hindi naman maaaring panagutin ng Alliance of Benevolence and Justice ang Pyryang Sect. Hindi mapapatunayan ng alyansa ang pagkakasangkot ni Dylon sa bagay na ito. Hindi lang iyon, masyadong malakas si Dylon. Kung masasaktan ng alyansa si Dylon, sino ang mag-aakala kung papatayin ni Dylon ang isa o dalawa sa kanilang mga emperador ng mga Diyos, at bilang resulta, hihina ang kanilang kabuoang lakas? Kailangan ba? Bata pa siya.
Paano kung ang kanyang puot ang maging dahilan ng kanyang pagbagsak? Bumantong hininga si Peggy. Kailangan ng pagdurusa upang makamit ang isang bagay. Ngumiti si Dylon. Bagamat may kinalaman ako sa pagsasakatuparan nito, ideya iyon ng aking disipulo, si Esteban. Pagkatapos ng isang paghinto, nagtanong siya, Senior Brother Lo, dapat ay napansin mo ang pag-unlad ng ender ng pangkat ng Pingshen, tama ba? Tumanggaw si Peggy. Hindi ko inakalang ganito kagaling si Ender dati. Gayunpaman, naging intermediate Lord of Gods siya sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi lang iyon, tila ba ang kanyang cultivation base ay halos ganap ng matatag. Natagpuan ni Peggy na nakalilito ang pag-unlad ni Ender. Senior Brother Lanten, alam mo ba kung bakit ang bilis niyang umunlad? Ito ay dahil namatay ang kanyang ama. Siya ay hinihimok ng pagnanais na ipaghiganti ang kanyang ama kaya mabilis siyang umunlad, sabi ni Dylon. 4,015. Talga. Naningkit ang mga mata ni Peggy nang marinig ang mga sinabi ni Dylon. Hindi nakakapagtaka. Kahit na ganoon, hindi pa rin ito sapat para itulak siya sa ganoong kalabisan, tama ba? Siyempre naman, sabi ni Dylon nang may bahagyang ngiti, may iba pang mga dahilan din. Kilala mo dapat ang kanyang Panginoon, hindi ba? Ang kanyang Panginoon ay may ilang mga disipulo na biglang namatay ng walang anumang dahilan. Pagkatapos, tiningnan ni Dylon si Peggy nang may kahulugan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Peggy habang nagtanong, sinasabi mo bang ang kanyang pag-unlad ay may kinalaman sa kanyang Panginoon, si Hajen? Tumanggaw si Dylon. Tama. Bukod doon, sa palagay ko ay malamang na may kinalaman si Hajen sa pagkamatay ng ama ni Ender na si Landan. Ang pinuno ng sekta ng 10,000 Devil Sect. Nagpadala ako ng isang tao para mag-imbestiga. Nang mamatay si Landan, wala si Hajen sa sekta. Sinuri ko ang mirror formation ng sekta at nakita ko si Hajen na palihim na lumalabas mula sa sekta. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Peggy. Hindi ba siya natatakot na baka mabaigo ang plano niya? Nagkibit balikat si Dylon. Marahil, tiwala siyang hindi kailanman matutuklasan ni Ender ang katotohanan. Natural lang, sina Dylon at Peggy ay nag-uusap gamit ang voice transmission kaya walang makakarinig sa kanila. Medyo sensitibo ang bagay na ito, kung tutuusin. Bagamat mahina si Hajen, kailangan nilang isaalang-alang ang damdamin ng ama ni Hajen, si Pingsheng na kapantay nila sa Pure Yang Sect. Maganda ang relasyon nila kay Pingsheng kaya hindi nila madaling mailantad ang bagay na ito. Bukod pa rito, wala silang konkretong ebidensya na magpapatunay na may kinalaman nga si Hajen sa bagay na ito. Kahit naakusahan nila si Hajen, madali itong maitatanggi ni Hajen. Kung si Hajen talaga ang salarin, itatapon na sana niya ang mahahalagang ebidensya. Kung gayon, ano ang kinalaman nito kay Colden? Tanong ni Peggy. Pagkatapos ng pista ng 7 mansyon, plano kong makausap si Senior Brother Pingsheng. Marahil, matutulungan ni Hajen si Colden tulad ng pagtulong niya kay Ender, sabi ni Dylon, sigurado akong may kinalaman doon ang pagkamatay ng mga nakaraang disipulo ni Hajen. Sa palagay ko ay nakahanap si Hajen ng lugar na makakatulong sa cultivation ng nakababatang henerasyon. Matapos marinig ang mga salitang ito, bumulong si Peggy, may naisip lang ako. Nagkatinginan sina Dylon at Peggy bago sabay na sinabi, ang kataas-taasang banal na mansyon. Pagkatapos, seryosong nagtanong si Peggy, sigurado ka bang gusto mong papasukin si Colden sa Supreme Divine Mansion? Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi siya makaligtas doon? Hindi ko siya gaanong naiintindihan gaya ni Esteban. Gayunpaman, ayon kay Esteban, ang kagustuhan at determinasyon ni Colden ay hindi mababa sa kay Ender kapag hinihimok ng paghihiganti. Nanatiling tahimik si Peggy, nakakabawi pa rin mula sa pagkabigla. Ngumiti si Dylon at nagtanong, Senior Brother Lanten, mayroon bang sinuman sa pangkat ng Tyrannic Saber na sa tingin mo ay angkop? Kapag kinausap ko si Senior Brother Pingsheng, tinutulungan din kitang makausap siya. Hindi na kailangan. Walang sino man sa pangkat ko ang may ganitong uri ng puot na tumatagos ng ganito kalalim, walang pag-aalinlangang sabi ni Peggy. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy na sinasabi, gayunpaman, kung si Hajen ang salarin, hindi natin maaaring hayaang matuloy ang kanyang kasamaan. Humigop muna si Dylon sa kanyang tasa bago niya sinabi ng may panunukso, kung gayon, Senior Brother Lanten, bakit hindi mo siya patayin para sa ating sekta?
Sandali na natigilan si Peggy bago niya tinitigan si Dylan at sinabing, gusto mo bang patayin ako ni Junior Brother Pingsheng? Walang pakialam na sumagot si Dylan, dapat mo na lang sabihin kay Senior Brother Pingsheng ang tungkol dito, at hayaan mo siyang harapin si Hajan. Kung uulitin ulit ni Hajan ang parehong pagkakamali, natural lang na hindi na natin ito hahayaang mangyari ulit. Sa ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon para sa kapakanan ni Senior Brother Pingsheng. Tumango si Peggy. Alam niyang hanggang dito na lang ang kaya nilang gawin sa ngayon. Tutal, kung gagawa sila ng marahas na aksyon agad, walang makakaalam kung ano ang magiging reaksyon ni Pingsheng. Si Hajan lang naman ang nag-iisang anak niya. Kasabay nito, pinanood ni Alvin ang laban ni Colden. Gaya ng inaasahan niya, hindi nagpakita ng awa si Colden sa kanyang kalaban. Mas malakas si Colden kaysa sa kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Wala siyang laban sa kabilang panig at halos hindi makareact nang umatake siya ng buong lakas. Putok. Isang malakas na pag-abog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang mapatalsik pabalik ang kalaban ni Colden, sabay luwa ng dugo. Bago pa man siya tamaan ng atake ni Colden, isang malinaw na harang ang lumitaw. Naubos ng harang ang kalahati ng lakas nito, at matagumpay na nahadlangan ang nakamamatay na suntok. Nang makita ito, tinanong ni Romano si Colden gamit ang voice transmission, Colden, may alitan ba sa pagitan ninyong dalawa? Dahil si Colden ay mula sa Puryang sect, at siya rin ay apo-disipulo ni Dylan, hindi lantaran na tinanong ni Romano si Colden. Masasabi mong kaaway ko siya, sagot ni Colden bago umalis sa larangan ng digmaan. Sa kabila ng kanyang nakamamatay na suntok, alam niyang imposibleng mapatay niya ang kanyang kalaban gamit ang presensya ni Romano. Namutla si Ishan, ang kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Hindi maganda ang ekspresyon niya habang nakatitig kay Colden, na paalis na. Mahina niyang tanong, Colden, bakit mo ako gustong patayin? Ito ang unang pagkikita natin kaya walang alitan sa pagitan natin, di ba? Galit na galit at takot si Ishan matapos makatakas sa kamatayan. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi sumagot si Colden kay Ishan. Nang bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon, malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa direksyon kung nasaan ang Alliance of Benevolence and Justice. Nakatingin din kay Colden ang mga tao mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Hindi sila natuwa nang makita nila ang pag-atake ni Colden. Bagamat alam nilang imposibleng mapatay ni Colden si Ishan, sapat na ito para pukawin ang kanilang galit. Ang ilan sa kanila ay tumayo pa nga na may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, lahat sila, maliban sa mga matataas na opisyal na may kamalayan sa nakaraan, ay nalitaw nang makita nila ang mapang-ipong titig ni Colden. Nagpalitan ng tingin ang mga matataas na opisyal mula sa Alliance of Benevolence and Justice habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng voice transmission. Iyan ba yung bastos na nakaligtas noon? Oo. Pinrotektahan siya ni Dylan at ng Puryang sect noong panahong iyon. Natuklasan ba niya ang katotohanan? Kung hindi, walang dahilan para kumilos siya ng ganito kasama sa isang taong unang beses niyang nakilala. Hindi naman siya ganoon kalupit sa kanyang mga pag-atake noong nakaraang round. Isiniwalat ba ni Dylan ang katotohanan sa kanya? Dapat managot ang Puryang sect kung ganoon nga. Sa tingin ko hindi. Alamin muna natin ang nangyari bago tayo kumilos. Bukod kina Dylan, Peggy, Pung, at Alvin, ang iba pa mula sa Puryang sect ay nagulat at nalito rin sa kung gaano kalupit si Colden kay Ishan. Tutal, sa kanyang nakaraang laban, medyo mahinahon siya at binawi pa ang kanyang atake bago pa man ito masaktan ang kanyang kalaban. Ito ay ibang-iba sa kanyang atake kay Ishan. Kung hindi dahil kay Romano, ang kanyang atake ay napatay na sana si Ishan. Dahil sa distansya, kahit ang mga matataas na opisyal ng Alliance of Benevolence and Justice ay mahihirapan na iligtas si Ishan. Sa oras na ito, nakatanggap si Dylan ng isang voice transmission. Ito ay mula kay Titus, ang pinuno ng Alliance of Benevolence and Justice. Hindi maganda ang ekspresyon ni Titus habang nagtatanong, Elder Ye, ibinunyag mo ba ang nakaraan kay Colden? Nangako kayo ng Puryang sect na ililihim ninyo ang nakaraan sa kanya upang maiwasan ang pag-usbong ng kaaway ng aking alyansa. Bahagyang itinaas ni Dylan ang kanyang ulo at sumulyap kay Titus bago sumagot, wala akong ibinyag sa kanya. Gayunpaman, hindi ko itatanggi na nalaman na niya ang tungkol sa nakaraan.
Nakasalubong niya ang kanyang ina at nakatatandang kakambal na lalaki noon. Ganoon niya nalaman. Sinasabi ko ito sa iyo hindi dahil natatakot ako sa iyo o sa alyansa. Gusto ko lang sabihin na hindi ko sinira ang aking pangako. Malaya kang mag-imbestiga kung hindi ka naniniwala sa akin. Bukod doon, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti tungkol sa pagkilos laban sa kanyang ina at kakambal na lalaki. Kung may mangyari sa alinman sa kanila, papatayin ko ang isang Emperor of Gods mula sa alyansa bilang kapalit. Hindi mahalaga kung ito ay isang rudimentary o intermediate Emperor of Gods. Mata sa mata. Kumunat ang noo ni Titus nang marinig niya ang mga banta ni Dylon. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang sabihin niya, Dylon, ako ba at ang Alliance of Benevolence and Justice ang pinagbabantaan mo? Pwede mong isipin ang gusto mo, nakangiting sabi ni Dylon, kung hindi ka kumbinsido, pwede tayong maglaban pagkatapos ng pista ng 7 mansyon. Muling nagbago ang ekspresyon ni Titus nang maalala niya kung gaano kalakas ang loob ni Dylon. Gayunpaman, hindi siya tuluyang sumuko. Sinabi niya, Dylon, hindi ako uupo sa isang tabi at walang gagawin kung may magplano laban sa aking alyansa. Pareho lang ito kahit na si Colden ang iyong pangkat na hidden sword, ang kanyang ina, o ang kanyang kakambal. Hindi ko pa rin siya bibitawan kung maglalakas loob silang sakta ng mga miyembro ng aking alyansa. Kung gagawin niya ang ganoong bagay at igiit mo na protektahan siya, dapat maganda ang Puriang sect na harapin ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Alliance of Benevolence and Justice. Malakas ka nga, ngunit sa palagay mo ba ay mapoprotektahan mo ang bawat miyembro ng Puriang sect sa lahat ng oras? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Dylon habang sinasabi niya, hindi ako makatwiran. Malugod na tinatanggap ang alyansa na gumawa ng hakbang laban sa kanya, basta't ang mga gagawa ng hakbang ay hindi hihigit sa 5,000 taong mas matanda sa kanya. Ako, kasama ang Puriang sect, ay hindi kikilos hanggat ganoon ang kaso. Kung hindi, tandaan mo ang aking mga salita. Bibisitahin ko ang Alliance of Benevolence and Justice at papatayin ang 3 Emperor of Gods. 4,016. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Titus nang marinig niya ang mga salita ni Dylon. Hindi niya inaasahan na magiging dominante si Dylon sa ganitong antas. Handa pa nga si Dylon na makipagdigma laban sa Alliance of Benevolence and Justice para lamang sa kanyang dakilang disipulo. Bagamat hindi siya nasiyahan, nanatili siyang tahimik. Dati, sisigot siya ng walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi pa rin siya kalaban ni Dylon noon, marami pa ring kakailanganin para matalo siya ni Dylon. Gayunpaman, ngayong taglay na ni Dylon ang isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, hindi na magiging mahirap para kay Dylon na patayin siya. Sa huli, ang sinabi niya lang, sana maalala mo ang mga sinabi mo ngayon. Hindi na kailangang sabihin pa, walang nakakaalam sa pag-uusap sa pagitan ni Dylon at Titus. Matapos ang walang awang hakbang ni Colden, ang mga miyembro ng Alliance of Benevolence and Justice ay naging masungit hindi lamang kay Colden kundi pati na rin sa iba pang miyembro ng Puriang sect. Mukhang hindi na magpipigil ang mga kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice kung sakaling makasalubong nila ang sinuman sa atin, bulong ng isa sa mga batang disipulo mula sa Puriang sect. Sumangayon ang iba pang mga batang disipulo mula sa Puriang sect. Ang ilan sa kanila ay sumimangot pa kay Colden dahil sa paglalagay sa kanila sa ganoong kalagayan. Sayang, tanging sa loob-loob lang nila ay nagreklamo. Tutal, naroon si Dylon, ang nagtatag ng Hidden Sword Faction. Bukod pa rito, kung ipapakita nila ang kanilang pagkadismaya, maaaring isipin ng Alliance of Benevolence and Justice na natatakot sila. Nagpatuloy ang labanan ng mga piling grupo. Sa mga sumunod na araw, maraming nakababatang disipulo ng Alliance of Benevolence and Justice ang nadismaya dahil wala ni isa sa kanila ang nakatagpo ng mga kalaban mula sa Puriang sect. Matapos talunin ang kanyang kalaban at makabalik mula sa larangan ng digmaan, isa sa mas malakas na kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice ang nagsabi ng may hindi nakatagong pagkadismaya, kung ang kalaban ko ay mula sa Puriang sect, gagawa sana ako ng isang nakamamatay na galaw. Nako, hindi ito dapat mangyari. Huwag kang mag-alala. Magpapatuloy pa ang round na ito ng ilang panahon. Sa ngayon, ilan lamang sa amin ang napiling lumaban.
Naniniwala ako na malaki ang posibilidad na ang isa sa amin ay may pare sa isang tao mula sa Pyuryan sect sa lalong madaling panahon. Sana ay may pares tayo sa mga mula sa Pyuryan sect. Maliban kay Alvin at sa iilang kapantay ni Colden, hindi ako natatakot sa iba. Maghintay na lang tayo. Malapit na tayong makaganti. Ang mga kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice, tulad ng ibang mga puwersa, ay mga kahangahangang nilalang ng alyansa. Likas silang mayabang. Matapos magdusa ng napakalaking pagkalugi, hindi nakakagulat na magkimkim sila ng sama ng loob at determinadong maghayganti. Sa kabaligtaran, ang mahihinang mga batang disipulo mula sa Pyuryan sect ay labis na nag-aalala, umaasang hindi sila may pare sa isang tao mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Hindi na kailangang sabihin, ang mga may kumpiyansa ay nanatiling hindi natitinag. Nang lumubog ang araw, tumigil ang kompetisyon. Bumalik sa kani-kanilang itinalagang tuluyan ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa. Kararating lang ni Alvin sa kanyang bahay na gawa sa kahoy nang makita niya si Pong. Nagtatakang nagtanong siya, Elder Zin, ano ang nagdala sa iyo rito? Alvin, mag-usap tayo sa loob, sabi ni Pong habang sinenyasan si Alvin at pumasok sa bahay na gawa sa kahoy na parang nakatira siya doon. Nagtaka si Alvin tungkol sa layunin ng pagbisita ni Pong. Simula nang magsimula ang pista ng 7 mansyon, ito ang unang pagkakataon na hinanap niya si Alvin. Matapos sundan si Pong papasok sa bahay na kahoy, nakita niya si Pong na may dalang formation compass. Agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil naglabas si Pong ng isang isolation formation compass upang maiwasan ang pakikinig ng mga intermediate emperors of gods, malinaw na may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan si Pong. Elder Zin. Naguguluhan na tumingin si Alvin kay Pong. Alvin, seryosong sabi ni Pong, pinapunta ako rito ni Junior Uncle Ye para makipag-usap sa iyo. Elder Ye. Lalong naguluhan si Alvin. Dahil medyo pamilyar siya kay Dylon, nagtaka siya kung bakit hindi ito personal na kinausap ni Dylon. Pagkatapos, mabilis na ibinahagi ni Pong ang mga sinabi ni Dylon sa kanya. Ang kataas-taasang banal na mansyon. Kaya malamang na si Ender ay umunlad ng napakabilis sa loob ng maikling panahon dahil pumasok siya sa isang kataas-taasang banal na mansyon. Hinala ni Elder Ye na alam ni Hajen, ang Panginoon ni Ender, ang lokasyon ng kataas-taasang banal na mansyon at ang pagkamatay ng kanyang mga disipulo noon ay malamang na resulta ng pagpapadala niya sa kanila sa kataas-taasang banal na mansyon. Nabigla si Alvin. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Supreme Divine Mansion at ang lugar na iyon ay isang kilalang spatial divine artifact na ginagamit ng mga Supreme Powerhouse para linangin ang kanilang mga inapo. Nalaman din niya mula kay Pong na kung ang isang Supreme Powerhouse ay mamatay, ang kanyang Supreme Divine Mansion ay mapupunta sa isang Realm of Gods. Mas mataas ang posibilidad na lumitaw ito sa Realm of Gods ng Supreme Powerhouse na pumatay sa kanya. Tutal, makukuha ng mamamatay tao ang Supreme Divine Mansion ng kabilang panig. Halimbawa, ang kataas-taasang banal na mansyon sa lupain ng malalim na enerhiya ay malamang na inilagay dito ng kataas-taasang makapangyarihang lumikha ng lupain ng malalim na enerhiya. Ito ay magsisilbing paraan para mapabuti ng mga naninirahan sa lupain ng malalim na enerhiya ang kanilang paglilinang. Gayunpaman, tanging ang mga may matibay na kalooban at determinasyon lamang ang makakaani ng mga benepisyo mula sa naturang lugar. Natutunan din ni Alvin na kailangan ng maraming pagsisikap upang lumikha ng mga kataas-taasang banal na mansyon. Upang maiwasan ang ibang mga kataas-taasang kapangyarihan na makinabang dito, ididisenyo ng tagalikha ang mansyon sa paraang mahihirapan ang mga hindi nilalayong pumasok sa lugar na iyon. Dahil dito, kailangan ng napakalakas na kalooban upang mabuhay ang isang tao doon. Bukod dito, gagawin din itong walang silbi ng tagalikha sa ibang mga kataas-taasang kapangyarihan. Dahil dito, ang mga kataas-taasang kapangyarihan na nakakuha ng mga kataas-taasang banal na mansyon ay basta-basta na lamang itatapon ang mga ito kung wala silang kaharian ng mga Diyos o itatapon ang mga ito sa kanilang mga kaharian ng mga Diyos kung mayroon man sila. Tumanggaw si Pong. Tama. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang nagtatanong, pinapunta ka ba rito ni Elder Ye para tanungin kung interesado akong pumasok sa Supreme Divine Mansion?
O kung tiwala ba ako na sapat ang lakas ng aking kalooban para mabuhay sa Supreme Divine Mansion? Tumanggaw si Pong. Tama. Pinapunta ako rito ni Junior Uncle Ye para kausapin ka dahil ayaw niyang mapilitan ka sa kanyang presensya na gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Tutal, hindi ka maaaring maging padalos-dalos tungkol sa bagay na ito. Magiging isang hindi inaasahang engkwentro kung makakaligtas ka. Kung hindi, mamamatay ka. Maya-maya, dagdag niya, gayunpaman, huwag kang umasa pa. Dahil hindi pa nakakausap ni Junior Uncle Ye si Junior Uncle Pingshen, hindi pa nakukumpirma ang kanyang hinala. Bukod dito, hindi rin siya sigurado kung makakapasok sa lugar na iyon ang mga Intermediate Lords of Gods. Nang pumasok si Ender sa Supreme Divine Mansion, isa pa rin siyang simpleng Lord of Gods. Kumunat ang noo ni Alvin. Kaya maaaring may mga paghihigpit ang Supreme Divine Mansion. Karaniwan, hindi dapat magkaroon ng restriction. Gayunpaman, hindi natin alam kung gaano karami sa enerhiya ng Supreme Divine Mansion ang naubos. Kung lumipas ang napakaraming oras, malamang na ang mga simpleng Lord of Gods na lang ang kaya nitong gamitin, paliwanag ni Pong. Pagkatapos, sinabi niya, kinausap na rin ni Junior Uncle Ye si Colden tungkol dito. Determinado rin si Colden na pumasok sa Supreme Divine Mansion. Determinado siyang ipaghiganti ang kanyang ama at ang kanyang angkan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Pong nang sabihin niya, gayunpaman, kung ako ang tatanungin mo, sa palagay ko ay hindi mo dapat ipagsapalaran ang pagpasok sa Supreme Divine Mansion. Bata ka pa, at napakatalino mo. Hindi mo kailangang sumugal ng ganoon. Sa palagay ni Pong, si Alvin ay napakatalentado. Kahit na hindi pumasok si Alvin sa Supreme Divine Mansion, kakailanganin pa rin ni Alvin ng kaunting oras para mapalago ang kanyang cultivation base. Alam niya ang pagiging maingat ni Alvin at alam ni Alvin kung paano timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng pagpasok sa Supreme Divine Mansion. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang ipaalala kay Alvin. 4,017. Hindi napansin ni Pong ang pananabik na sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin. Hindi niya alam na si Alvin ay mayroon ding puot at paghihiganti sa kanyang puso. Nawalan siya ng ilan sa kanyang mabubuting kaibigan dahil kay Octavius mula sa angkan ng iyon ng banal na lupain ng mga alay. Bukod doon, si Alvin ay malakas ding hinihimok ng kanyang pagnanais na muling makasama ang kanyang asawang si Kelly. Ito ang kanyang pinakamalakas na motibasyon upang maging mas malakas. Ang kanyang determinasyon ay higit pa sa inaasahan ni Newman. Tiwala si Alvin na sapat ang lakas ng kanyang kalooban upang mapaglabanan ang pagsubok ng kataas-taasang banal na mansyon. Kaya naman, taliwas sa inaasahan ni Pong, sinabi niya, Elder Zin, pakisabi kay Elder Ye na talagang interesado akong pumasok sa kataas-taasang banal na mansyon. Kahit na maliit lang ang posibilidad na makapasok sa lugar na iyon, ayaw ko pa ring bumitaw. Natigilan si Pong sa sagot ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, ngumiti siya ng mapait at sinabi, sinusubukang pigilan si Alvin, Alvin, hindi ba't sinabi kung hindi mo kailangang maging ganoon kaingat, lalo na't napakataas ng iyong likas na talento. Bukod pa rito, batay sa iyong kasalukuyang lakas, kahit na makaligtas ka sa Supreme Divine Mansion, ang iyong pag-unlad ay hindi magiging kahanga-hanga. Gamit ang iyong likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, kailangan mo lang mag-cultivate ng kaunti pa para makamit ang parehong resulta. Ang Supreme Divine Mansion ay mas mapanlinlang kaysa sa iyong maiisip. Kung hindi, hindi mawawalan ng napakaraming disipulo si Hajen dito. Ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas si Ender ay dahil lamang sa kanyang matinding puot at pagnanais na maghiganti. Hindi sumagot si Alvin sa mga salitang iyon. Sa halip, sinabi niya, Elder Zin, sa ngayon, haka-haka lamang ni Elder Ye ang lahat, tama ba? Gaano siya kaitiwala na nakahanap na si Hajen mula sa pakat ng Pingsheng ng isang kataas-taasang banal na mansyon? Mahigit 70% siyang sigurado, sagot ni Pong, ito lang ang teoryang lubos na makatuwiran. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon nang maalala ang kakaibang pagkamatay ng ama ni Ender. Tumingin siya kay Pong at hindi namamalayang hininaan ang kanyang boses habang nagtatanong, Elder Zin, posible bang patayin ng isang tao ang ama ng kanilang direktang disipulo dahil lamang sa kanilang sariling obsesyon?
Nabalitaan ni Alvin ang mga kaso kung saan pinapatay ng ilang puwersa ang mga miyembro ng pamilya ng kanilang mga disipulo para matiyak ang katapatan ng mga ito. Bahagyang nagulat si Pong sa tanong ni Alvin. Tiningnan niya si Alvin nang may kahulugan habang sinasabi, "Alvin, may mga salitang hindi dapat sabihin. May mga salitang magdudulot ng hindi masabi na kahihinatnan kapag nasabi na. Magkukunwari akong hindi ko narinig ang mga salitang iyon ngayon." Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, "Hindi imposible ang sinabi mo." Nabasag ang seryosong ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang huling pangungusap ni Pong. Para siyang nawala ng malay dahil sa pabago-bagong pananaw ni Pong. Tutal, binalaan na siya ni Pong tungkol sa bigat ng kanyang haka-haka, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Pong na pagbintangan siya sa huli. Walang pakialam ang sekta. Tanong ni Alvin. Kung tama ang kanyang haka-haka, naisip niya kung magbubulag-bulagan ba ang Pyongyang sect sa pagpatay ng kanilang miyembro sa kapamilya ng kanyang disipulo para lang masiguro ang tagumpay ng kanyang disipulo. Casual na sinabi ni Pong, ang mahalaga ay ebidensya. Para kumilos ang sekta, kailangan ng ebidensya. Hindi sapat ang mga haka-haka lamang para mahatulan ang isang transcendence elder sa ganitong krimen. Bukod dito, huwag kalimutan na si Hajen ay hindi lamang isang transcendence elder. Ang kanyang ama ay si Ping Sheng, ang nagtatag ng paksayo ng Ping Sheng. Tumango si Alvin. Natural niyang alam na si Ping Sheng ay hindi lamang ang nagtatag ng pangkat ni Ping Sheng kundi isa ring intermediate Emperor of Gods at isang Ascension Elder sa Pyongyang sect. Kaya nga dapat mong ilihim ang iyong haka-haka. Huwag mong banggitin ito kahit kanino. Kung sakaling lumabas ang mga salita at wala kang ebidensya para suportahan ang iyong mga sinabi, ikaw ay parurusahan. Ang paninirang puri sa isang transcendence elder sa sekta ay isang mabigat na krimen, babala ni Pong. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Kasabay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Bagamat hindi siya kabilang sa mga sangkot, talagang nandidiri siya sa kabaliwan ni Hajen. Bukod dito, ang bagay na ito ay may kinalaman din kay Enchong, ang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect, na isang kakilala niya. Kahit na matapos ibasura ang kanyang relasyon kay Enchong, hindi inisip ni Alvin na pinatay ni Enchong si Landan, ang ama ni Ender. Kung tutuusin, si Enchong ay napakabukas at handa pang ang ipakita ang kanyang lakas kay Ender upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sa pagkakataong ito, kumunat ang noo ni Pong at sinabing, lumabas na tayo sa usapan. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pinag-uusapan natin ay ang Supreme Divine Mansion. Ipinapayo ko sa iyo na huwag pumasok sa Supreme Divine Mansion. Nakangiting sabi ni Alvin, Elder Zin, huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Sigurado akong ang mga pumasok noon ay may kumpiyansa rin sa kanilang kaligtasan. Ilan sa kanila ang nakaligtas? Sabi ni Pong habang umiiling, huwag kang padalos-dalos. Marahil, may ilan na handang sumugal dahil sa kanilang paparating na mga kapigatian sa langit na maaaring pumatay o makapinsala sa kanila ng malubha. Sulit ngang sumugal sa mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, wala kang dahilan para isugal ang iyong buhay. Hindi ka pa nga 3,000 taong gulang. Marami ka pang oras sa hinaharap. Napabuntong hininga si Alvin nang marinig ang mga salita ni Pong. Pagkatapos, sinabi niya, Elder Zin, sa totoo lang, nauubusan na ako ng oras. Mahaba ang kwento. Kailangan kong pumasok sa Supreme Divine Mansion kung may pagkakataon ako. Nang makita ang determinadong titig ni Alvin sa kanyang sentensya, alam ni Pong na hindi niya makukumbansi si Alvin kung hindi. Umiling at bumantong hininga na lamang siya habang sinasabing, naiintindihan ko. Ipapaalam ko ang iyong mga intensyon kay Junior Uncle Ye. Tumango si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya ng may katiyakan, Elder Zin, naiintindihan ko na nag-aalala ka para sa aking kaligtasan. Gayunpaman, gusto kong malaman mo na nakamit ko ang napakaraming pambihirang tagumpay hindi lamang dahil sa aking talento, kundi pati na rin sa aking kagustuhan at determinasyon. Bukod doon, naudyukan din ako ng ilang tao at mga pangyayari. Sa ngayon, kung may magsabi sa akin na maaari akong maging isang kataas-taasang Diyos kaagad, ngunit may 50% na posibilidad na mamamatay ako, tatanggapin ko pa rin ang panganib ng walang pag-aalinlangan.
Bagamat napakabilis ng pag-unlad ni Alvin, hindi ito sapat na mabilis para sa kanya. Hindi siya optimistiko na magiging isang kataas-taasang Diyos sa loob ng 300 taon, at ito ang pinagmumulan ng kanyang pag-aalala at pinagmumulan din ng kanyang motibasyon. Tutal, ang angkan ng Reed at ang angkan ng Yun ay mga angkan na may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, umalis na si Pong. Kahit na umalis na siya, iniisip pa rin niya kung ano ang maaaring mag-udyok kay Alvin na isugol ang kanyang buhay para makapasok sa Supreme Divine Mansion. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Mukhang hindi lang dahil sa likas na talento at kakayahan sa pag-intindi ang narating ni Alvin. May dahilan din siya kung bakit niya gustong lumakas ng mabilis. Bumantong hininga si Pong sa loob-loob niya. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang lahat ay may kanya-kanyang sikreto, at ayaw niyang makialam. Umaasa ako na makakapasok siya sa top 3 ng pista ng 7 mansyon. Dahil dyan, magiging mas maayos din ang kanyang paglalakbay sa paglilinang sa hinaharap. Matapos makakuha ng 3 pwesto para sa sekta, tiyak na magiging maayos ang pakikitungo sa kanya ng sekta. Naisip ni Pong sa sarili. Maya-maya, may naalala siya. Nako, ngayon ko lang napagtanto na hindi pa niya bubunyag ang salitang iginuhit niya. Mukhang nakita na niya ang salita noong iginuhit niya ang token. Walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ni Pong. Nakalimutan na niya ng tuluyan ang nakasulat sa kanyang token, nalilito lamang pagkatapos niyang puspusan ang kanyang token ng kanyang banal na enerhiya. Sa sandaling ito, ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip tungkol sa kataas-taasang banal na mansyon. Si Ender ay isa lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos sa maikling panahon. Kung pagbabatayan ang kanyang talento, aabutin siya ng ilang daang taon para maging isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos, ngunit nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang dekada. Ang kataas-taasang banal na mansyon ay tunay na makapangyarihan. Iniisip ko kung magiging isang advanced na Panginoon ng mga Diyos ako kung makakaligtas ako sa kataas-taasang banal na mansyon. Nagningning sa pananabik ang mga mata ni Alvin nang maisip niyang maging isang advanced Lord of Gods. Nawala ang kinang ng pista ng 7 mansyon kumpara sa Supreme Divine Mansion sa sandaling ito. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma. Kailangan ko ng kumalma. Sabi ni Elder Zin, hindi pa nakukumpirma ni Elder Ye ang kanyang haka-haka. Bukod dito, hindi pa rin natin alam kung ang mga intermediate Lords of Gods ay makakapasok sa Supreme Divine Mansion. Kung ganoon nga, kami ni Colden ay mabibigo. Bahagyang kumalma si Alvin matapos itong pag-isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naalala ni Alvin na hindi pa niya naisasama ang kanyang banal na enerhiya sa kanyang token. Tingnan natin. Nang pumasok ang banal na enerhiya sa tanda, at ang salita ay nagpakita ng sarili, nanigas ang ekspresyon ni Alvin, at ang kanyang mga titig ay naging malungkot. 4,018. Kinabukasan, maaga. Sumikat ang araw sa lupain, na lumikha ng isang kaakit-akit na tanawin. Umakto si Alvin na parang walang nangyari at pumunta sa lugar ng pista ng 7 mansyon kasama ang iba pa mula sa Pure Yang sect. Hindi siya mukhang isang taong inalok lang ng pagkakataong makapasok sa Supreme Divine Mansion ni mukhang isang taong nasa ilalim ng pag-aari ng Supreme Powerhouse Divinity. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang sulyapan ang isang tao ng ilang beses. Si Hajen, ang Transcendence Elder na nag-iisang anak ng nagtatag ng pangkat ni Pingsheng, si Pingshen. Matagal nang naririnig ni Alvin ang tungkol kay Hajen. Alam niyang si Hajen ang itinuturing na susunod na tao sa Pure Yang sect na malamang na maging isang simpleng Emperor of Gods. Hindi rin maiwasan ni Alvin na tumingin kay Ender. Natuklasan niya na nakatitig si Ender sa likod ni Hajen. Higit sa lahat, walang bahid ng paggalang sa tingin ni Ender. Sa halip, may bahid ito ng paghihinala. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng kaunting pagkagulat sa kanyang puso. Dati, ipinarating ni Alvin ang mensahe ni Enchong kay Ender. Nabawasan ang hinala ni Ender kay Enchong, ngunit nagdulot ito ng mas maraming tanong. Kung ang salarin ay hindi si Enchong, malinaw na gustong ibintang ng salarin si Enchong. Kung pag-iisipan pa ito ng kaunti ni Ender, hindi magiging mahirap para sa kanya na pagdudahan ang kanyang Panginoon. Sayang, kahit na malaman niya na ang kanyang Panginoon ay sangkot sa pagkamatay ng kanyang ama, ano na ang magagawa niya ngayon?
Hindi na siya ang kalaban ni Hajen ngayon. Makakakilos lang siya kapag mas malakas siya kaysa kay Hajen. Naisip ni Alvin sa sarili. Habang si Alvin ay wala pa ring gana, nakarating na siya sa lugar ng pista ng 7 mansyon. Kasama ang Pyryang sect, marami sa iba pang puwersa, kabilang ang Walker clan na nakaupo sa tabi ng maliit na lumulutang na isla ng Pyryang sect, ay dumating na rin. Sumulyap si Alvin sa mga tao mula sa Walker clan at natuklasan niyang nakatitig na naman sa kanya si Archie nang may pagmamakaawa. Nasanay na siya rito. Bumantong hininga siya nang walang magawa, mukhang mas sinisisi niya ako sa pagkamatay ni Jules. Naramdaman ni Alvin na ang puot ni Archie sa kanya ay mas malakas kumpara sa puot niya kay Dyla na pumatay kay Jules. Napakaduwag. Malinaw na sa akin niya ibinubuhos ang lahat ng galit niya dahil wala siyang laban kay Elder Ye. Mukhang tiwala na tiwala siya sa lakas niya. Hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano pa siya kalakas. Noong nakaraang laban ni Archie, hindi siya gaanong naglabas ng lakas ng kalabanan niya ang kanyang kalaban. Ang lakas na ginamit niya ay hindi man lang kapantay ng lakas na ginamit niya noong kalabanan niya si Alvin dahil karaniwan lamang ang kanyang kalaban. Matapos dumating ang lahat ng puwersa mula sa 7 mansyon, si Romano, ang elder mula sa Howling Flame sect, ang pumalit sa kanyang pwesto. Napakanasa oras ni Romano araw-araw at sumusulpot agad kapag dumating ang lahat ng puwersa kaya naman napaisip si Alvin kung maaga bang pumupunta si Romano araw-araw at nagtatago hanggang sa makasama ang lahat bago ipakilala ang sarili. Gayunpaman, mas malamang na may isang katulong na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagdating ng lahat ng mas maaga. Magpapatuloy ang kompetisyon para sa piling grupo ngayon. Ang dalawang kalahok na may hawak na mga token na may nakasulat na kawawa, mangyaring humakbang pasulong, sabi ni Romano. Ang salitang kawawa ay naging dahilan upang mapataas ang kilay ng lahat. Bakit naman nila gagamitin ang ganoong salita? Hindi ba't sobra na ang pangungulit ng Profound Jade Mansion? Di nagtagal, dalawang kalahok na may hawak na mga token na may salitang kawawa, ang lumipad palabas. Ang isa ay isang karaniwang binata na may katamtamang pangangatawan habang ang isa naman ay isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit na may bird-adong mga bulaklak. Ang una ay may hawak na ordinaryong tungkod, ngunit sa sandaling mapuno niya ito ng kanyang banal na enerhiya, ang tungkod ay naglabas ng isang malakas na aura. Marami sa mga babaeng kalahok ang tumingin sa binata na nakaputi dahil sa kanyang anyo at eleganteng tindig. Sa kasamaang palad, habang nagpapatuloy ang laban, labis silang nadismaya sa kanyang pagtatanghal. Sa loob lamang ng maikling sandali, tinalo ng karaniwang itsura ng binata ang binata na nakaputi gamit ang isang hagod ng kanyang tungkod. Sa pangkalahatan, ang laban ay hindi naging sukdulan. Medyo malakas siya. Hindi siya mas mahina kaysa kay Colden. Hindi nakakapagtaka na tiningnan siya ni Elder Lin ng napakabait kanina. Lumalabas na galing siya sa Howling Flame sect, naisip ni Alvin sa sarili habang nakatingin sa binata na may hawak na tungkod, na bumalik upang tumayo kasama ang mga miyembro ng Howling Flame sect. Hindi niya pinansin ang binata hanggang ngayon. Ang iba pang mga batang disipulo mula sa Pyryang sect ay pinag-uusapan din ng binata mula sa Howling Flame sect sa sandaling ito. Sino siya? Sa tingin ko ay hindi pa ako nakarinig ng ganoong tao mula sa Howling Flame sect noon. Tama. Narinig ko na ang tungkol sa mga natatanging prodigy sa Howling Flame sect, pero sa palagay ko ay hindi ko pa siya naririnig noon. Hindi rin naman ganoon kaina ang kalaban niya. Kahit ang ibang mga prodigy mula sa Howling Flame sect ay hindi siya matatalo sa isang atake lang, di ba? Siya ba ang tunay na kahangahangang katangian ng Howling Flame sect? Malamang na malamang. Ang misteryosong disipulo mula sa Howling Flame sect ay nagdulot din ng kaunting kaguluhan sa ibang mga puwersa. Kasama rito ang iba pang mga puwersa mula sa Profound Jade Mansion. Sila rin ay mula sa Profound Jade Mansion tulad ng Howling Flame sect, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa ganitong pag-iral. Para siyang lumitaw na galing lang sa ere. Noong nakaraang round, ang kanyang pagganap ay karaniwan lamang, hindi tulad ng napakalaking lakas na ipinakita niya kanina sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang kalaban gamit ang isang pag-indayog ng kanyang tungkod. Itinatago siya ng Howling Flame sect sa lahat ng oras na ito. Si Justice, ang Decreed Elder ng Fortune sect,
ay tumingin kay Romano at sinabing, Elder Lin, ang iyong Howling Flame sect ay talagang mahusay magtago. Sinabi rin ni Elvis, ang kataas-taasang elder ng angkan ng Bond, Elder Lin, siya ba ang panlabas na tulong na natagpuan mo? Hindi nagsalita si Zeno, ang Intermediate Emperor of Gods ng Nether Swordvilla, ngunit tumingin siya kay Romano ng may matalim na tingin. Makikita rin ang bahid ng pagkagulat sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Romano at sinabing, ang pangalan niya ay Lin Yuan, at siya ang pamangkin ko. May tulong mula sa labas. Dahil opisyal na siyang sumali sa Howling Flame Sect, natural lang na miyembro siya ng Howling Flame Sect. Isang elder mula sa isa sa mga puwersa sa Divine Morning Mansion ang tumingin kay Romano ng may kahulugan at sinabing, mukhang hindi simple ang pinagmulan ni Elder Lin. Walang anumang makapangyarihang angkan ng Lin sa 7 mansyon. Sa pagkakaalam ko, si Elder Lin ay nagmula sa isang angkan sa labas ng 7 mansyon. Malinaw na may sapat na kaalaman ang taong ito tungkol kay Romano. Hindi mahalaga yan. Sabi ni Romano, halatang ayaw nang ituloy ang usapan. Tumingin muna siya sa paligid bago nagsalita. Kasunod nito, lumipad palabas ang 2 kalahok. Dahil doon, muling nagsimula ang pista ng 7 mansyon. Naging maayos ang lahat sa loob ng mahigit 1 dosenang laban nang biglang nasira ang katahimikan. Isang kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice ang ipinare sa isang kalahok mula sa Pure Yang Sect. Sa panahon ng laban, nagkunwari itong mahina sa simula bago bigla siyang sumabog sa lakas at umatake ng buong lakas. Katulad ng naunang laban ni Colden, namagitan si Romano at iniligtas ang buhay nito. Gayunpaman, hindi tulad ng laban ni Colden, ang disipulo mula sa Pure Yang Sect ay malubhang nasugatan. Nang bumalik ang kalahok sa tabi ng Pure Yang Sect, sinuri ni Pong ang kanyang pinsala. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, hindi na niya maipagpapatuloy ang pinsalang ito. Sa oras na ito, ang kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice ay tumingin sa nasugatang disipulo ng may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi na kailangang sabihin pa, nagalab ito sa galit sa puso ng mga nakababatang henerasyon mula sa Pure Yang Sect. May ilan sa kanila na sumulyap kay Colden, puno ng kawalang kasiyahan. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagsalakay ni Colden, hindi sana naging ganito kaagresibo ang mga kalahok mula sa Alliance of Benevolence of Justice. Bagamat hindi nagbago ang ekspresyon ni Colden nang harapin ang mga titig ng kanyang mga kasamahan, nakita ni Alvin na bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Colden. Malinaw na nakaramdam din ng pagkakasala si Colden at sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Kasabay nito, sumigla ang diwa ng pakikipaglaban ng mas malalakas na disipulo mula sa Pure Yang Sect. Lahat sila ay umaasang makakatapat ang isang tao mula sa Alliance of Benevolence and Justice at nanumpa na aatake ng buong lakas. Mas makakabuti pa kung mapapatay nila ang kanilang mga kalaban mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Bagamat ipinagbabawal ang pagpatay sa pista ng 7 mansyon, ang mga kalahok ay hindi mananagot kung mapatay nila ang kanilang mga kalaban. Sa halip, ang hukbong namumuno sa laban ang mananagot sa pagkamatay ng kalahok. Tutal, ang hukbo ay isang intermediate na emperador ng mga Diyos. Kung hindi siya makialam sa laban sa pagitan ng mga Panginoon ng mga Diyos, mawawalan siya ng saysay sa paglilinang. Sa buong kasaysayan ng pista ng 7 mansyon, walang namagitang emperador ng mga Diyos ang nabigong pigilan ang pagkamatay ng isang kalahok. Sa kasamaang palad, kahit na ang mga batang disipulo mula sa Pure Yang Sect ay sabik ng maghiganti, wala ni isa sa kanila ang naipare sa mga batang disipulo mula sa Alliance of Benevolence and Justice sa sumunod na 2 araw. Gaya ng dati, tumayo si Romano sa gitna at ipinahayag ang salitang katumbas ng 2 kalahok. Ang 2 kalahok na may salitang coquettish sa kanilang mga token, mangyaring humakbang pasulong. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na gumalaw ang mga sulok ng labi ng lahat. Maangas. Kahit may ilang kakaibang salita kanina, lahat ay natigilan pa rin nang marinig ang salitang mabaho. 4,019. Tumawa ng malakas si Pong. Alvin, mas maganda pa ang salitang coquettish, kaysa sa salitang ugly, na ginamit mo dati. Sino kaya ang 2 taong nakagamit ng salitang ito? Masasabi kong nakakatawa kung sino man ang pumili ng salitang ito.
Kasabay nito, lahat ay tumitingin sa paligid, hinahanap ang dalawang kalahok na nakakuha ng salitang coquettish. Maya-maya pa, isang mahiyain na binata mula sa isa sa mga puwersa sa mansyon ng mundong ilalim ang lumipad palabas. Namula ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan dahil sa bigla siyang itinaboy sa spotlight. Tinutokso na siya ng kanyang mga kasamahan dati nang malaman nilang nakuha niya ang salitang mabiro. "Napakaswerte mo," sabi ni Romano nang nakangiti. Napangiti ng nahihiyang ang binata at sinabing, "Salamat, Elderlin." Kumunat ang noo ni Romano. Naisip niya kung magpapasalamat pa rin ba ang binata sa kanya kung alam ng binata na siya ang pumili ng salitang coquettish. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid bago malakas na nagsalita, "Nasaan ang isa pang kalahok? Mayroon kayong 15 minuto para humakbang pasulong bago kayo ma-disqualify." Nagtatakang tumingin ang lahat sa paligid para hanapin ang ibang kalahok. Pagkaraan ng maikling sandali, isang figure ang lumipad palabas at lumitaw sa tapat ng mahiyain na binata. Nabalot ng katahimikan ang lugar nang matitigan ng lahat ang mukha ng kabilang kalahok. Siya ba yan? Siya na naman. Ang isa pang kalahok na nakakuha ng salitang coquettish ay walang iba kundi si Alvin. Nakita niya ang salitang iyon ilang araw na ang nakalipas at napaisip kung may isang tao mula sa Profound Jade Mansion ang sadyang ginagawa siyang tampulan ng kanyang biro. Gayunpaman, naalala niyang pinili niya ang token at nawala ng masabi sa kanyang sword. Sa unang round, nakuha niya ang salitang pangit, pagkatapos, nakuha niya ang salitang coquettish. Siya talaga yan. Isang kaguluhan ang sumiklab sa nakababatang henerasyon mula sa Pure Yang sect pagkaraan ng ilang sandali. Mas lalong tumawa si Pong sa pagkakataong ito. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang mapuno niya ng divine energy ang kanyang token sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang swerte. Dati niyang nakuha ang salitang pangit at ngayon ay nakuha na niya ang salitang maalindog. Natuwa rin ang mga batang disipulo mula sa Pure Yang sect. Sus Mariosep. Ang malas talaga ni Alvin. Hindi lang siya mahusay sa paglilinang, kundi mahusay din siya sa pagpili ng mga token. Nakakagulat na pagkakataon. Sa dami ng mga token, pinili ni Alvin ang mga may pinaka-nakakatawang mga salita. Bakit nakakatawa ito para sa akin? Ako rin. Sinikap ng mga batang disipulo ng Pure Yang sect na huwag tumawa. Tutal, sino ang mag-aakala kung si Alvin o kahit si Pong ay magtatanim ng sama ng loob at magkikimkim ng sama ng loob laban sa kanila. Gayunpaman, ang mga mula sa kabilang puwersa ay walang ganoong alalahanin. Tumawa silang lahat. Medyo malas si Alvin mula sa Pure Yang sect. Una, pangit. Ngayon, maangas na. Kailangan ko talagang ibigay sa kanya. May nagtatangkang mangbiro sa kanya. Paano yun naging posible kung siya mismo ang pumili ng token? Ang tanging paraan ay kung may kinalaman dito ang isang supreme powerhouse. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng oras ang isang supreme powerhouse para sa isang maliit na kalokohan? Natural na narinig ni Alvin ang tawanan sa paligid, ngunit hindi niya ito isinapuso. Tutal, inihanda na niya ang sarili para dito nang makita niya ang salitang natanggap niya. Tiningnan niya ang mahiyain na binata at nakita ang mahiyain na binata na nakatingin sa kanya ng may pasasalamat. Nang makita ito, nagreklamo siya sa loob-loob, "Huwag mong sabihing nagpapasalamat ka dahil ninakaw ko ang atensyon mo." Sa sandaling ito, sinabi ng mahiyain na binata, "Senior Brother Duan, ako si Zhu Ting Xiao mula sa mansyon ng mundong ilalim. Wala akong laban sa iyo kaya susuko na ako." Pagkatapos sabihin iyon, hindi na hinintay ng mahiyain na binata ang sagot ni Alvin bago ito bumalik sa kanyang orihinal na pwesto. Dahil dito, nanalo si Alvin nang hindi na kailangang lumaban. Medyo nadismaya siya dahil umaasa siyang makakapaglabas ng sama ng loob matapos ang laban. Gayunpaman, wala na siyang magagawa dahil sumuko na ang kanyang kalaban. Bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Nang makita niyang gustong makipag-usap sa kanya ni Pong, kumuha siya ng isang noise-canceling formation compass bago siya umupo nang nakakross ang mga paa at nagsimulang mag-cultivate, hindi pinansin si Pong. Bumantong hininga si Pong nang walang magawa. Gayunpaman, ang kanyang atensyon, kasama ang iba pa, ay agad na naaga ng susunod na laban. Sa katunayan, hindi nasaktan si Alvin sa panunokso at pagtawanan ni Pong o ng iba pa sa kanya.
Alam niyang isa lamang itong masayang libangan. Bigla siyang nagsimulang mag-cultivate dahil naramdaman niyang malapit nang magbago ang isa sa kanyang mga heavenly veins. Lalakas siya habang nagbabago ang bawat isa sa kanyang mga heavenly veins. Ngayon na natulungan siya ng 5 banal na elemento na ganap na patatagin ang kanyang cultivation base, ang kanyang 79 na heavenly veins ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago siya maging isang advanced Lords of Gods. Dahil sa kanyang 79 na heavenly veins, kapag siya ay naging isang advanced Lord of Gods, ang kanyang banal na enerhiya ay magiging mas malakas kaysa sa karamihan ng mga advanced Lords of Gods. Bukod sa mabilis na pagpapakilos ng banal na enerhiya, hindi ko inaasahan na ang 79 na heavenly veins ay magkakaroon din ng ganitong epekto. Magaling ito. Oo nga. Dahil sa 79 na heavenly veins, ang divine energy ni Alvin ay magiging mas malakas kaysa sa mga may parehong cultivation base. Kasunod nito, nagkaroon ng isa pang laban kung saan ang kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice ay walang awang umatake at muling malubhang nasugatan ang kalahok mula sa Pure-Yang sect, dahilan upang hindi na ito makalahok sa revival round kalaunan. Wala nang sino man mula sa Pure-Yang sect at sa Alliance of Benevolence and Justice ang napantayan simula noon. Natural na nagalit ang mga mula sa Pure-Yang sect. Sayang, wala na silang magagawa tungkol dito. Matatapos bukas ang mga laban para maisama ang mga kalahok sa piling grupo, at magpapatuloy tayo sa revival round. Dahil hindi pa ako tinatawag para lumaban, tiyak na tatawagan ako bukas. Kung ang kalaban ko ay hindi mula sa Alliance of Benevolence and Justice, susuko agad ako para may pagkakataon akong hamanin ang isang tao mula sa alyansa sa panahon ng revival round, sabi ng isang batang disipulo mula sa Pure-Yang sect. Ang taong ito ay si Ruelyon. Isa siya sa pinakamalakas na disipulo ng Pure-Yang sect na wala pang 10,000 taong gulang. Siya ay mula sa pangkat ng Langji, at siya ang apo sa tuhod ng nagtatag ng pangkat ng Langji. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kay Colden. Nang marinig ang mga salita ni Ruelyon, may isang taong nagsalita ng may pag-aalinlangan, "Senior brother yun, natatakot ako na susuko ang kalaban mo bago ka pa man magkaroon ng pagkakataong sumuko. Kilala ka na nila kung tutuusin. Kung susuko sila, wala ka nang magagawa. Maghintay na lang tayo at tingnan." Hindi ako naniniwala na ang Alliance of Benevolence and Justice ay magiging ganito kaswerte sa bawat pagkakataon at makakatapat sa mas mahihinang mga disipulo mula sa ating sekta. Mayroon pa tayong ilang mas malalakas na disipulo na hindi pa nakakalaban. Patuloy na tumindi ang alitan sa pagitan ng Pure-Yang sect at ng Alliance of Benevolence and Justice. Lumala ito matapos masugitan ng disipulo mula sa Pure-Yang sect hanggang sa puntong hindi na siya makakasali sa revival round. Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya inaasahan na lalala ang sitwasyon sa ganitong antas. Bukod dito, alam niyang walang kasalanan ang mga batang disipulo mula sa Pure-Yang sect at ang Alliance of Benevolence and Justice. Lalo na ang mga batang disipulo mula sa alyansa na walang alam sa katotohanan. Nakita lang nila si Colden na kumikilos ng agresibo ng walang tila matibay na dahilan. Sa palagay ni Alvin, dapat sana ay binalaan ng mga matataas na opisyal ng alyansa, lalo na si Titus, ang pinuno ng alyansa, na may alam sa katotohanan, ang kanyang mga disipulo at sinabihan silang magpigil. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin. Ang alyansa ng kabaitan at katarungan. Malinaw na sumasang-ayon ang mga matataas na opisyal sa mga kilos ng mga batang disipulo sa kanilang pananahimik. Hindi ba sila natatakot na baka malubha ang kanilang mga disipulo? Hindi maiwasan ni Alvin na magalit sa sitwasyon. Pinag-isipan niya ang bagay na ito at hindi na pinansin ang kanyang paligid. Tutal, tapos na ang kanyang laban. Hindi lang iyon, sigurado rin siyang walang maglalakas loob na hamanin siya sa panahon ng revival round. Kinabukasan. Bago magsimula ang revival round, may ilan pang laban na natitira. Naging maayos ang takbo ng mga laban hanggang sa ika-5 laban kung saan ang mga napiling kalahok ay mula sa Pure-Yang sect at sa Alliance of Benevolence and Justice. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang kalahok mula sa Pure-Yang sect. Ender. 4,020. Bagamat si Ender ay isang intermediate Lord of Gods, walang pumansin sa kanya noon dahil mahina lang ang kanyang pagganap.
Taliwas sa naunang ipinakita ni Ender, alam ni Alvin na si Ender ay kailangang maging malakas na ngayon. Kahit na si Ender ay hindi kasing lakas ni na Colden o Ruel, na siyang pinakamalakas sa mga wala pang 10,000 taong gulang sa purong yang sekta, si Ender ay tiyak na mas malakas kaysa sa karamihan ng kanyang mga kasamahan. Si Marcel Becker ng Alliance of Benevolence and Justice. Bulalas ng isang disipulo mula sa Pure Yang sect nang makita niya ang figure na lumilipad patungo sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ilan sa mga batang disipulo mula sa Pure Yang sect. Hindi kabilang si Marcel sa pinakamalakas na mahiwagang nilalang sa Alliance of Benevolence and Justice, ngunit hindi naman siya mahina. Medyo sikat din siya sa Eastern Ridge Mansion. Kamakailan lamang ay nalaman ng mga batang disipulo mula sa Alliance of Benevolence and Justice na si Ender ay naging isang intermediate Lord of Gods. Bagamat nagulat sila, hindi nila inakala na makakatapat niya si Marcel, na isa ring intermediate Lord of Gods. Tutal, si Marcel ay naging isang intermediate Lord of Gods 1,000 taon na ang nakalilipas, na nangangahulugang matatag na ang kanyang cultivation base. Bukod doon, halos 10,000 taong gulang na siya, kaya siya ang pinakamatandang kalahok sa pista ng 7 mansyon sa pagkakataong ito. Nangangahulugan din ito na mas marami siyang karanasan kaysa kay Ender. Ngumisi si Marcel habang mayabang na sinasabi, "Ako si Marcel mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Galing ka ba sa Pure Yang sect? Hindi ka siguro masyadong malakas dahil ngayon ko lang narinig ang tungkol sa iyo. Kung natatakot ka, hindi pa huli ang lahat para sumuko. Ililigtas ka rin ito mula sa pinsala at hindi ka na makakalaban sa revival round." Walang ekspresyon si Ender habang nagtatanong, "Tapos ka na bang magsalita?" Agad na naging hindi maganda ang ekspresyon ni Marcel nang makitang hindi pinansin ni Ender ang mga sinabi niya. Simulan na ang labanan, malakas na sabi ni Romano, ang elder mula sa Howling Flame sect. Ayaw niyang panoorin ang dalawang binata na magpalitan ng salita, na mag-aaksaya ng oras. Sabik na siyang tapusin ang mga laban para maisama ang mga kalahok sa piling grupo ngayon. Swoosh! Pagkasabi ni Romano ng mga salita, si Marcel ay naging isang guhit ng gininto ang liwanag habang sumusugod siya patungo kay Ender na parang isang nagngangalit na halimaw. Umugong ang hangin nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang mahabang palakol, na tila isang kilalang banal na artifact. Mabilis na umatras si Ender nang harapin ang dominanteng atake. Malinaw na hindi matatag ang kanyang divine energy dahil hindi pa niya lubos na napapatatag ang kanyang cultivation base. Kasabay nito, pinagmasdan ng mabuti ni Romano si Marcel, naghahandang makialam kung sakaling gumawa ito ng isang nakamamatay na atake. Tutal, 2 kalahok mula sa Alliance of Benevolence and Justice ang malubhang nakasugat sa 2 kalahok mula sa Pure Yang sect kung kaya't hindi na ito makakalaban sa revival round. Mamatay ka! Umungol si Marcel habang umaatake. Ang kanyang palakol ay kumikinang na parang araw, na ginagawang mapakla ang lahat ng nasa paligid nito kung ikukumpara. Mag-ingat kayo! Likas na sigaw ng karamihan, nagbabala kay Ender. Nakatitig si Romano kay Marcel, handang makialam. "Ito lang ba ang kaya mo?" Biglang sabi ni Ender bago siya tumakbo palabas. Bahagyang nagulat si Romano. Hindi ba natatakot ang taong ito mula sa Pure Yang sect sa kanyang kalaban? Kasunod noon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Romano. May naramdaman siyang kakaiba. Kasabay nito, si Titus, ang pinuno ng Alliance of Benevolence and Justice, ay sumigaw ng, "Tumigil kayo." Kasunod nito, isang malakas na banal na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Titus habang sinusubukan niyang mamagitan. Gayunpaman, isang sinag ng espada ang biglang sumilay, na madaling dinurog ang divine energy ni Titus. Sabay-sabay na tumingin ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang matataas na puwersa sa 7 Mansion sa isang binata na nakasuot ng gininto ang damit, na nakaupo kasama ang grupo ng Pure Yang sect. Ang binata ay walang iba kundi si Dylon, ang nagtatag ng Hidden Sword faction ng Pure Yang sect. Si Dylon, na wala pang 2,000 taong gulang, ang pinakabatang intermediate Emperor of Gods na naroon. Gayunpaman, hindi marami sa mga intermediate Emperor of Gods na naroon na mas matanda sa kanya ang nang-ahas na sabihing mas malakas sila kaysa sa kanya.
Biglang umalangaw-ngaw sa ere ang isang malungkot na sigaw, na nakaagaw ng atensyon ng karamihan mula kay Dylan. Nang tumingin sila, nakita nila ang katawan ni Marcel na puno ng mga butas na parang tinusok ng mga palaso. Si Romano, na nakatayo malapit sa kanya, ay bahagyang namutla. Basura, walang pakialam na sabi ni Ender bago siya tumalikod at umalis. Sa pagkakataong ito, lumipad palapit si Romano. Maya-maya, sinabi niya, buhay pa siya. Pinuno ng alyansa, Ren, maaari pa rin siyang maligtas basta't bigyan mo siya ng kaunting gamot na pampagaling. Pinabalik ni Romano si Marcel sa Alliance of Benevolence and Justice dala ang isang daloy ng enerhiya kasama ang 2 bote ng tableta habang sinasabing, ito ang mga Lord Grade Limit Divine Pills na makakatulong sa kanyang paggaling. Maliit na sandata lamang ito dahil ako ang may pananagutan sa kanyang mga pinsala. Tinanggap ni Titus ang mga tableta bago tumingin sa matandang lalaking nakaupo sa tabi niya at sinabing, Elder Wang, inumin mo ang mga tabletang ito at iuwi mo siya. Opo, pinuno ng alyansa, sabi ng matanda bago niya inilayo ang naghihingalong si Marcel. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng lahat, pagkaalis ng matanda, nakatanggap siya ng isang voice transmission mula kay Titus. Sabi ni Titus, huwag mong sayangin ang mga pildores na banal. Kunin mo siya at patayin. Ulila lang siya, at namatay ang kanyang Panginoon ilang taon na ang nakalilipas. Walang magmamalasakit sa kanyang pagkawala. Opo, pinuno ng alyansa. Alam ng matanda na ayaw sayangin ni Titus ang mga mapagkukunan sa pagliligtas kay Marcel dahil si Marcel ay walang suporta at koneksyon sa Alliance of Benevolence and Justice. Higit sa lahat, si Marcel ay hindi sapat na mahusay para mailigtas. Bukod doon, si Marcel ay malubhang nasugatan. Kahit na sa tulong ng mga Lord Grade Limit Divine Pills, bahagya lamang nila mapangalagaan ang kanyang buhay at mapapagaling ang kanyang mga pinsala. Para lubos na gumaling, kakailanganin nila ng kahit 10 pang Lord Grade Limit Divine Pills mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Likas na ayaw ni Titus na sayangin ang napakaraming tableta sa isang taong hindi gaanong kamahal ang halaga. Bagamat walang nakakaalam tungkol sa voice transmission ni Titus, karamihan sa mga tao mula sa iba't ibang puwersa, kabilang si Romano, ay nahulaan ang intensyon ni Titus. Halata na nang hindi agad pinakain ni Titus si Marcel ng 2 Lord Grade Limit Divine Pills at hiniling na lang na kunin si Marcel. Bahagyang kumunat ang noo ni Romano, ngunit hindi siya nagsalita. Bagamat pakiramdam niya'y may pananagutan siya sa mga nakamamatay na pinsala ni Marcel, bahagyang pananagutan lamang ang naramdaman niya. Sa kanyang palagay, dapat sana'y binalaan ng Alliance of Benevolence and Justice ang kanilang mga batang disipulo tungkol sa walang awang pag-atake sa mga batang disipulo ng Pure Yang Sect. Pangit ang katotohanan, ngunit sa kanyang palagay, ang pagkamatay ni Marcel ay sanhi ng Alliance of Benevolence and Justice. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang disipulong ito mula sa Pure Yang Sect. Ang lakas niya ay maihahambing kay Colden at sa iba pang natatanging mga mahiwagang nilalang mula sa Pure Yang Sect. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa siya kaysa sa kanila. Naisip ni Romano sa sarili habang pinapanood niya si Ender na umalis. Samantala, nabaling na rin ang atensyon ng lahat kay Ender. Karamihan, kung hindi man lahat sa kanila, ay nagulat. Sino siya? Kung hindi kasama si Alvin, ang lakas niya ay tila kapantay ng mga nangungunang prodigy sa Pure Yang Sect. Hindi ko inaasahan na ang Pure Yang Sect ay magkakaroon ng isa pang natatanging prodigy. Nanatili siyang tahimik at ipinakita ang kanyang tunay na lakas sa kritikal na sandali. Ang kanyang pag-atake ay nag-iwan kay Marcel sa bingit ng kamatayan. Kung hindi dahil kay Elder Romano, malamang namatay na si Marcel. Maging si Alvin ay nagulat sa lakas ni Ender. Bahagyang gumalaw ang kanyang puso habang nakatingin kay Ender at naisip sa sarili, minamaliit ko siya. Naging intermediate Lord of Gods siya sa mas maikling panahon kaysa sa akin, at batay sa kanyang pag-atake kanina, ang kanyang cultivation base ay halos ganap na matatag. Maaari pa nga niyang ganap na patatagin ang kanyang cultivation base bago matapos ang pista ng 7 mansyon. Nakaramdam ng matinding pananabik si Alvin nang maisip niya ito. Mas lalo pa niyang hinaanggad na makapasok sa kataas-taasang banal na mansyon. 4,021.
Alam ni Alvin kung gaano kahirap para sa mga intermediate Lords of Gods na patatagin ang kanilang mga cultivation base sa maikling panahon. Kung wala ang tulong ng 5 divine elements, hindi niya lubos na mapapatatag ang kanyang cultivation base ng ganito kabilis. Para sa iba, imposibleng makamit ito ng walang anumang uri ng hindi inaasahang engkwentro. Gayun din, ang iba pa mula sa purong yang sect ay nagulat din. Ang tanging taong hindi nagulat ay si Hagen, ang Panginoon ni Ender. Napakalakas ni Ender. Talagang tinulungan tayo ni Ender na mailabas ang ating galit. Napakagaling mo, Ender. Muntik mo na siyang mapatay. Tama. Kahit na may isang intermediate Emperor of Gods na nagbabantay, nagawa mo pa ring mapinsala ng malubha ang iyong kalaban mula sa Alliance of Benevolence and Justice. Ang maitim na ulap na bumabalot sa mga batang disipulo ng purong yang sect ay naglaho matapos talunin ni Ender si Marcel Becker. Hindi lamang nagulat sina Colden at Ruel, kundi naging seryoso rin ang kanilang mga ekspresyon. Tutal, hindi nila pinansin si Ender dati, at bigla itong naging kasing lakas nila. Bukod pa rito, hindi sila lubos na kumpiyansa na matatalo nila si Ender. Natural lamang na maging komplikado ang kanilang mga emosyon. Dahil sa laban na ito, si Ender ay napunta sa atensyon, at nag-iwan ng marka sa pista ng 7 mansyon. Ender. Sa wakas ay may isang natatanging kababalaghan mula sa pangkat ng Pingsheng ng Pure Yang Sect. Siya nga po disipulo ng nagtatag ng pangkat ni Pingsheng, si Pingsheng. Sa kabila ng mga papuri, nanatiling kalmado si Ender. Sa katunayan, kung ang isang tao ay sapat na mapagmasid, makikita pa nga niya ang kaunting kalungkutan sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Walang nangyari sa mga sumunod na laban. Gaya ng inaasahan, madaling natalo ni Ruel ang kanyang kalaban. Dahil hindi siya mula sa Alliance of Benevolence and Justice, naging maingat siya nang umatake. Sa pagtatapos ng round, bukod sa mga sikat ng prodigy mula sa 7 mansions, marami pang ibang tao ang namukod tangi. Sila ay mga maitim na kabayo tulad ni Ender ng Pure Yang Sect at Lin Yuan ng Howling Flame Sect. Hindi tulad ni Ender, si Lin Yuan ang panlabas na katulong na kinuha ng Howling Flame Sect. Gayunpaman, dahil formal na siyang sumali sa Howling Flame Sect, kahit na hindi nasiyahan ang mga tao, wala na silang magagawa tungkol dito. Magsisimula ang revival stage para sa Elite Group Round kinabukasan. Base sa unang round para sa pagpili ng Rookie Group, alam ng karamihan na hindi magiging ganoon ka-interesante ang revival stage. Tutal, sino naman ang pipiliing hamanin ang isang malakas na kalaban? Natapos ang revival stage para sa Elite Group Round sa loob lamang ng ilang araw dahil mas kaunti na ang bilang ng mga kalahok kumpara dati. Marami-rami ring kalahok na may lakas na higit sa karaniwan ang hindi nakapasok sa Elite Group dahil lahat ng mahihinang kalahok sa Elite Group ay nasubukan na. Katulad ng dati, sinabi ni Romano sa mga hindi nakarating na kung kumpiyansa sila na makapasok sa top 30, papayagan silang makapasok sa piling grupo. Gayunpaman, may mga kahihinatnin kung hindi sila makapasok sa top 30. Sa huli, walang nang-ahas na sumulong. Wala sa kanila ang sigurado kung makakapasa sila sa susunod na round, lalo na kung makapasok sa top 30. Bagamat bahagi ng lakas ng isang tao ang swerte, tanging mga taong katamtaman lamang ang lubos na aasa sa swerte. Pagkatapos ng Elite Ground Round, ang magiging round ay ang Soaring Cloud Group. Halos kapareho ito ng unang 2 round. Ang pagkakaiba ay sa revival stage, ang mga natalo sa unang stage ay pinapayagang magbigay ng hanggang 3 challenge, anunsyo ni Romano habang lumilipad sa ere. Nakapili rin siya ng isang tao para automatikong makapasok sa Soaring Cloud Group, at pinili niya si Ender. Karamihan sa mga tao ay nakahinga ng maluwag nang mapili si Ender. Karamihan sa kanila ay ang mga mahihinang kalahok. Dahil wala si Ender sa sitwasyon, hindi na nila kailangang harapin siya. Lahat sila ay nag-aalala na maging katulad ni Marcel. Kung tungkol naman sa mas malalakas na kalahok, wala silang pakialam dahil hindi ito makakaapekto sa kanila. Bukod dito, mapapatunayan din nila ang kanilang lakas sa ibang pagkakataon. Muling ipinaliwanag ni Romano ang mga pangyayari sa pista ng 7 mansyon. Ang Soaring Cloud Group Round ay ang ikatlong round din ng 7 Mansions Feast. Mayroon na lamang 400 kalahok na natitira sa oras na ito.
Ang Elite Group Round ay orihinal na may 800 kalahok, at sa pagtatapos nito, mayroon na lamang 400 katao ang natira. Ang Soaring Cloud Group Round ay mayroong 400 kalahok, at sa pagtatapos nito, 200 kalahok na lamang ang matitira. Ang ika-4 na round, na tinatawag na Ambitious Group Round, ay magkakaroon ng 100 kalahok sa pagtatapos nito. Ang ranggo para sa nangungunang 100 kalahok ay pagpapasyahan din sa round na ito. Natural na gagantimpalaan ang mga nasa top 100, at ang mga nasa top 30 ay makakatanggap ng mas magagandang gantimpala. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga nasa top 10 ang may pinakamagandang gantimpala. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, inanunsyo ni Romano ang pagsisimula ng ikatlong round, ang Soaring Cloud Group Round. Katulad ng naunang 2 round, ang mga kalaban ay pagpapasyahan batay sa mga token na kanilang pipiliin. Nang kuha ni Alvin ang kanyang token, natuklasan niyang lahat ng tao mula sa Pure Yang sect, kasama na si Pung, ay nakatingin sa kanya. Agad na kumaibot ang mga sulok ng kanyang mga labi. Bago pa man magsalita si Pung, itinaas niya ang kanyang token at nilagyan ito ng kanyang divine energy. Hindi pa niya nakikita ang salita sa kanyang token, ngunit nang makita niya ang dismayadong ekspresyon sa mukha ni Pung, alam niyang normal lang ang salitang nakuha niya sa pagkakataong ito. Magiging kakaiba kung makakakuha pa siya ng isa pang kakaibang salita sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nakuha ni Alvin ang salitang universo. Nag-iwas ng tingin ang iba mula sa Pure Yang sect matapos nilang makitang nakakuha si Alvin ng normal na salita. Di nagtagal, nagsimula na ang Soaring Cloud Group Round. Nakakabagot ang mga unang ilang laban hanggang sa mapili ang Archie ng Walker Clan para labanan si Mulan, ang prodigy mula sa Fortune sect ng Profound Jade Mansion. Si Mulan ay isa sa pinakamalakas na disipulo na wala pang 10,000 taong gulang sa Fortune sect. Seryoso ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito. Malinaw na nararamdaman niya ang pressure na harapin si Archie. Mulan, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Medyo sikat ka, walang pakialam na sabi ni Archie, gusto mo bang tulungan kita o susuko ka na lang ng mag-isa? Huminga ng malalim si Mulan bago niya ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Archie at sinabing, nauuna sa iyo ang iyong reputasyon, Archie. Marahil, kung ikaw pa rin ang pinakamalakas na taong wala pang 10,000 taong gulang sa Eastern Ridge Mansion, susuko na ako. Gayunpaman, dahil hindi na iyon ang kaso, gusto kong subukan ang aklakas laban sa iyo. Ngumisi si Mulan sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Nagalit si Archie sa ngiti sa mukha ni Mulan. Naging malamig ang kanyang tingin nang sabihin niya, kung mayroon kang hiling na mamatay, ikalulugod kong tuparin ang iyong hiling. Sumugod palabas si Archie na parang nagngangalit na halimaw ng ayanunsyo ni Romano ang pagsisimula ng laban. Samantala, habang umatras si Mulan, naisip ni Alvin sa sarili, sinadya ng mahiwagang ito mula sa Fortune sect na pukawin si Archie, umaasang magkakamali si Archie dahil sa galit nito. Gayunpaman, kung hindi sapat ang kanyang lakas, hindi pa rin niya matatalo si Archie kahit na magkamali si Archie. Walang silbi ang mga maliliit na panlilinlang at taktika kapag naharap sa lubos na lakas. 4,022 Sinusubukan nga ni Mulan na pukawin si Archie, umaasang mawawala ng katwiran si Archie kapag nagagalit. Alam niyang mas malakas si Archie kaysa sa kanya, ngunit naisip niya na maliit lang ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Kaya naman, naisip niya na makukuha niya ang kalamangan at matatalo si Archie kapag nagkamali si Archie dahil sa kanyang galit. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang inaasahan. Bakit ang lakas niya? Halos hindi mapigilan ni Mulan si Archie gamit ang kanyang kitang-kitang banal na artifact. Nanginginig ang kanyang mga braso dahil sa lakas ng atake. Nang umatake si Archie sa pangalawang pagkakataon, ang kitang-kitang banal na artifact ni Mulan ay natanggal sa kanyang mga kamay, at siya ay napabalikwas. Kahit malinaw na natalo ni Archie si Mulan, lumipad pa rin siya patungo kay Mulan. Tumigil ka. Susuko na ako. Sabay na bulalas ni Romano at Mulan. Sa kabila ng kanyang galit, kinailangan pang tumigil ni Archie dahil sumuko na si Mulan. Kung magpapatuloy siya sa kanyang gagawin, maaaring kasuhan siya ni Romano ng tangkang pagpatay. Batay sa mga patakaran ng pista ng 7 mansyon, maaaring patayin siya ni Romano dahil doon. Nipatitag na ba ni Archie ang kanyang cultivation base?
Ramdam ni Dylon ang divine energy ni Archie kahit na nagpipigil si Archie. Nabigla si Alvin nang marinig niya ito mula kay Dylon. Noong nakipaglaban siya kay Archie dati, alam niyang malayo pa sa ganap na pagpapatatag ni Archie sa kanyang cultivation base. Sabi ni Dylon, hindi pa katagalan, nabalitaan ko na gumastos ng malaki ang Walker clan sa pagkuha ng mga top lord grade limit divine pills na makakatulong sa mga advanced lords of gods na patatagin ang kanilang mga cultivation base. Tumango si Alvin nang maisip niya ito. Narinig na niya ang tungkol sa mga nangungunang lord grade limit divine pills noon. Karaniwan niyang pinipino ang mga ordinaryong Lord Grade Limit Divine Pills, at kahit na marami siyang sangkap, hindi siya sigurado kung kaya niyang pinino ang mga nangungunang Lord Grade Limit Divine Pills. Kasabay nito, lahat ay nagulat sa lakas ni Archie, lalo na ang mga mula sa Fortune Sect. Alam nila kung gaano kalakas si Mulan. Sa Fortune Sect, iilang tao lamang ang makakalaban niya hanggang sa maging tabla. Gayunpaman, natalo siya ni Archie sa 2 galaw. Ang lakas naman. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Wala akong masyadong inaasahan sa kanya matapos siyang matalo kay Alvin. Tama. Nang marinig kong natalo siya ni Alvin, akala ko wala nang laman ang titulo niya bilang pinakamalakas na taong wala pang 10,000 taong gulang sa Eastern Ridge Mansion. Marahil, bago dumating si Alvin, walang namumukod tanging kalaban kaya napunta sa kanya ang titulo. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang kaso. Hoy, kung ganoon siya kalakas, gaano kalakas si Alvin? Nabigla ang mga batang disipulo mula sa iba't ibang puwersa sa lakas ni Archie, at mas lalo silang nagulat nang maisip nila si Alvin na tumalo kay Archie noon. Si Archie, na lumilipad pabalik, ay natural na narinig ang mga usapan sa kanyang paligid. Tumigil siya sa paglalakad at sumimangot bago niya sinabi ng malakas at may kumpiyansa, nang talunin ako ni Alvin, ang aking cultivation base sa kaharian ng isang advanced Lord of Gods ay malayo pa sa pagiging matatag. Gayunpaman, ang aking cultivation base ay ganap ng matatag ngayon. Kung lalabanan ko si Alvin ngayon, tiyak na matatalo ko siya. Isang kaguluhan ang sumiklab matapos mabasag ang boses ni Archie. Lumalabas na hindi pa niya napapatatag ang kanyang cultivation base nang talunin siya ni Alvin. Kung ganoon nga, maaaring hindi na siya matalo muli ni Alvin. Baka matalo pa ng husto si Alvin. Walang nagtanong sa katotohanan ng mga sinabi ni Archie. Tutal, magiging kahangalan para sa kanya ang magsinungaling. Hindi lang iyon, nakakahiya rin para sa kanya kung mahuhuli siyang nagsisinungaling kalaunan. Napakalakas ng loob, naisip ni Alvin sa sarili habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi niya kay Pong sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Zin, ano sa tingin mo kung sumuko ako habang nakikipaglaban at hamanin si Archie sa yugto ng revival? Sa tingin mo ba ay magagalit siya? Natigilan si Pong sa mga sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya, sinabi niya, hindi lang siya, kundi ang buong Walker clan, lalo na si Theodore, ay magagalit ng husto. Pagkatapos ng isang suntok, idinagdag niya, walang silbi kahit gawin mo pa iyon. Magkakaroon pa rin siya ng 3 pagkakataon para hamanin ang iba para makakuha ng pwesto sa susunod na round. Maliban na lang kung malubha ang pinsala mo sa kanya hanggang sa puntong hindi na siya makakalaban muli. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, dali-daling sinabi ni Pong, nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-isip. Nag-aalala si Pong na baka gawin ni Alvin ang sinabi niya. Hindi hahayaang masira ang sitwasyon ng Walker clan, lalo na si Theodore, kung sakaling masugitan si Archie at hindi na siya makakasali sa pista ng 7 mansyon. Kung tutuusin, kung wala si Archie, mawawalan si Theodore ng tanging pagkakataon na maging isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Mukha siyang kalmado at maamo, ngunit kilala siyang walang awa noong bata pa siya. Ilang maliliit na angkan na ang napatay niya noon dahil lang sa mga maliliit na bagay. Bagamat ligtas si Alvin sa ilalim ng proteksyon ni Dylon, imposibleng bantayan ni Dylon si Alvin sa lahat ng oras. Sa pagkadismaya ni Pong, nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, Elder Zin, napakagandang ideya. Dapat ko talaga siyang saktan ng malubha. Malungkot na sinabi ni Pong, sabi ko nagbibiro lang ako, at sinabi ko sa iyo na huwag mo akong pakinggan. Kung gagawin mo iyan, tiyak na hindi ka bibitawan ni na Theodore at ng Walker clan.
Para siyang isang halimaw na nakulong ngayon. Kung hindi siya makakamit ng isang tagumpay sa lalong madaling panahon, mamamatay siya. Ang lihim na banal na kaharian ang kanyang huling pagkakataon. Kung aalisin mo iyan sa kanya, hindi ko siya palalampasan para palihim na pumasok sa ating sekta para lang patayin ka. Kung may gusto kang gawin kay Archie, iminumungkahi kung maghintay ka hanggang sa makuha niya ang kanyang pwesto sa nangungunang sampung. Isang bahid ng takot ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang marinig niya ang babala ni Pong. Kung sisirain niya ang pag-asa ng isang desperado at naghihingalong si Theodore, totoo na napakataas ng posibilidad na isugal ni Theodore ang kanyang buhay para patayin siya. Naiintindihan ko, sabi ni Alvin, tuluyang inalis ang kanyang mga naunang iniisip. Bagamat ayaw niya kay Archie, hindi niya isugal ang kanyang buhay at guluhin ang isang desperado at namamatay na emperador ng mga Diyos. Maayos na natapos ang unang yugto ng Soaring Cloud Group Round. Mas kawili-wili ang revival stage kumpara sa mga rookie group at elite group rounds. Ang mga natanggal sa unang yugto ay binigyan ng 3 pagkakataon na magbigay ng hamon. Katulad ng mga nakaraang yugto ng revival, ang mga mahihinang kalahok ay mabilis na hinamon. Katulad ng dati, walang nang-ahas na hamanin ang mga kalahok tulad nina Alvin at Colden. Sa huli, may humigit kumulang 200 katao ang makakarating sa susunod na round. Magsisimula ang ambitious group round sa loob ng 3 araw, sabi ni Romano bago pinaalis ang lahat. Pagkatapos ng 3 araw, nagsimula at natapos ang unang yugto ng ambitious group round ng 100 kalahok na lamang ang natitira. Sabi ni Romano, pagkatapos ng 10 araw, tutukayan natin ang ranggo ng nangungunang 100 kalahok. Sa simula, magkakaroon ng 30 seeded participants. Maaari ka ring magboluntaryo na maging seeded participant kung sa tingin mo ay sapat na ang iyong lakas. Gayunpaman, hahamunin ka ng ibang mga kalahok. Ang ranggo ay hindi pa kinukumpirma hanggang sa pinakadulo, at tanging ang mga nakapagpanatili sa kanilang ranggo hanggang sa huli ang maituturing na panalo. Lalong lumakas ang pananabik ng mga tao nang marinig nilang malapit nang magsimula ang pangunahing kaganapan ng pista ng 7 mansyon. Maging ang mga natatanging prodigy mula sa iba't ibang matataas na puwersa sa 7 mansyon ay hindi na makapaghintay na magsimula ang pangunahing kaganapan. Sa oras na ito, isang batang disipulo mula sa Pure Yang sect, na ang lakas ay maihahambing sa kay Colden, ang nanlaki ang kanyang mga mata na may kasamang pananabik. Bumulong siya ng malalim, ang pinakahihintay na labanan para sa ranggo ay malapit na. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.